hapon mga kapatid. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa espesyal na serye ng Sagot Kita, ang Aplikante serye. Araw na ulit ng Miyerkules. Happy Wednesday mga kapatid. Samahan niyo akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano kaya ang kanilang mga plataporma? Ano-ano ang kanilang mga advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live tayo sa True FM 105.9 at True TV Channel 19 sa Signal. Ang ating aplikante ngayong araw, abogado, human rights defender, public servant, dating senadora, Laila De Lima. Makisali sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante serye. Ang ating question of the day mga kapatid, message kayo. Ano ang pamantayan mo sa pagpili ng kandidato sa eleksyon? Nako, pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Babasahin po namin yung inyong mga komento mamaya-maya lamang po yan. And of course, kung meron po kayong mga gustong itanong sa ating aplikante, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Ayan, so simulan na natin agad mga kapatid. Bukod sa pagiging first nominee ng mamamayang Liberal Party List, sino nga ba si Laila De Lima? Naku, ang buo pong pangalan niya ay Laila Norma Eulalia Josefa Maestrado De Lima. Haba pala ng pangalan ni Mama, no? Ipinanganak siya noong August 27, 1959 sa Camarines Sur. Nakapagtapos ng law sa San Beda College bilang salutatorian at valedictorian noong high school at elementary sa La Consolacion College. Umupo po siya bilang chairperson ng Commission on Human Rights at nanilbihang kalihim ng Department of Justice bago tumakbo at nanalo bilang senador noong taong 2016. At ngayon pong hapon, makakasama po natin live na live dito po sa ating studio si Attorney Laila De Lima. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Magandang hapon, Maricel. Magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig sa programang ito na napakahalaga dahil nga election period na tayo ngayon. Opo. Thank you so much for guesting me. And thank you for joining us this afternoon, Senator. Siyempre, di ba, nakasanay, ito sinasabi ko kanina nung makita ko agad si Senator. Senator kasi yung nakasanayan namin since 2016. Tama po ba? So, ako personally nagulat ako nung nag-anunsyo kayo na hindi pala senatorial position yung tatakbuhan ninyo sa midterm election. Kayo po tatakbo bilang nominee sa isang party list. Bakit po? Okay. Sa totoo lang, Maricel, is that wala naman talaga akong kaplano-plano nung nakalaya na ako. Last November 2023. Alam naman niyo po siguro kung saan ako nanggaling at ano yung ginawa sa akin na almost 7 years ako na nasa kulungan. Nung nakalabas na po ako, wala po akong kaplano-plano to run for any position this elections. Kasi nga, gusto ko po sana na ayusin ko muna uli yung aking buhay na kanilang mga talagang mga sinira o sinubukang sirain. At ang plano ko po sana ay babalik lang ako sa private law practice. I used to be an election law practitioner. Yes. Babalik din sana po ako sa pagtuturo sa law school. I used to teach at the San Beda College of Law. So wala po akong kaplano-plano. Kaya lang, I'm a member of the Liberal Party. In fact, I used to be the spokesperson of the Liberal Party and the Vice President for Policy and Reform. Now, meron hong itong ML, which stands for Mamamayang Liberal, na actually multi-sectoral organization po yan, na dati na talagang pinut up ng Liberal Party nung panahon ni Pinoy. Okay. Nandyan na yan, iba-ibang mga sektor. Pero, ngayon lang magpa-participate as party list. So, bago itong party list, ang ML. So, kinausap po ako ng mga kasamahan ko sa LP tsaka sa ML din na kung pwede, ay gawin nila akong nominee number 1. Kasi nga, first time pa-participate sa party list elections. And of course, kailangan ng strong showing at his first try.
And then, napag-isip-isip ko rin, although hindi madali sa akin yung decision na yun, Maricel, is that, napag-isip-isip ko, oo nga naman. Because this time around, since party list, so representation yan ng mga marginalized sectors, yung mga nasa laylayan, Yes. na nangangailangan ng boses. Kasi wala silang boses. Ang dami nilang mga suliranin sa buhay, ang dami nilang mga adhikain, pero halos wala silang boses. And that's precisely why the party list system was established para magkaroon sila ng representasyon. So this time around, ay mas mapapalapit sa marginalized sectors. At para sa akin, that would be a very fulfilling calling na mapapalapit ka sa marginalized sectors and try to give them a strong, powerful voice. Tsaka inisip ko rin na kapag bumalik ako sa Kongreso at kahit ito ay sa House of Representatives at hindi sa Senado, para sa akin pareho lang yun eh. Nasa sayo na yan kung paano mo ipupursu yung mga advokasya mo. Kasi may platform ka eh. So may platform, mas madali na isulong yung mga core advocacies ko, human rights, justice, social justice, democracy, rule of law, and national sovereignty. Pag meron kang platform and yung mga pagbabago, yung mga ninanais mong mga reforma sa gobyerno. As they say, it's easier to fight the system from within, than from the outside. So yun ang nag-ano sa akin. Parang, it was a challenge and it was a calling. It's now a calling for me na iba yung magiging focus ko ngayon. Pero Yes. paano po naiiba itong ML party list compare dun sa ibang mga party list? Kasi ang dami-dami nga nating options ngayon. Correct. There are actually a total of 156 Ang dami na mga nun. in-accredit. Although, mas konti na yan ng konti compared with the 2022 elections. Ang alam ko, more than 170 yung nag-participate sa elections ng Tapos isa lang naman 2022. yung pwede namin Isa lang naman ang piliin. iboto. Oo. Marami pong nagkakamali doon Yeah. na bumoboto ng more than one. So, nabo-void tuloy yung boto nila. Now, 156 na lang, 156 party list. Ano ho bang kaibahan ng ML party list? Yes. Unang-una, multi-sectoral ito. Iba-ibang sektor ang re-represent namin. Women, youth, farmers, fisherfolk, workers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQ+, Q1A+, and also senior citizens. Now, another is that masasabi namin na tunay na party list ang ML compared sa ilan-ilan dyan. Yung iba dyan, I think, alam naman natin yon na iba dyan ay extension lang ng mga political dynasties. Mga pinut-up yan ng mga political dynasties to further broaden yung kanilang power base. Hindi kami ganon. Walang political dynasty behind us. And yung iba dyan, ang mga nasa likod ay big business. Meron nga mga kontraktor, ang alam namin. So putting up certain party list. So pwede bang matawag nating mga genuine or tunay na mga party list yan? Mukhang hindi. Hindi. So kaya nga, yung hindi natin masisisi yung ibang mga kababayan natin na hindi naniniwala sa party list system. Kasi nga, even if it was envisioned, maganda yung idea ng party list na linagay sa ating saligang batas. Kaya lang, inabuso all these years. So, isa rin sa mga magiging namin sa ML is to reform the party list law. Kasi yung iba nga, they're already calling for the abolition or the repeal of the party list law. Pero we're not going that far. Hindi namin yon isusulong. Although before, I used to think that way, na siguro pwede na sigurong alisin yung party list system na yan. Pero I had a change of mind. Nakita ko nung kung tama lang ang implementasyon, kung tama lang yung mga pumapasok sa party list, ay pwede itong magandang vehicle ng mga nasa marginalized sectors. So there is room for improvement or reform in the law itself. Isa yan sa mga isusulong po natin. So ano po yung sinasabi ninyo na gusto po ninyong gawing reforma dito sa party list? Because obviously, tama naman po yung sinabi nyo, na-abuse talaga siya ng husto. So ano po yung reforma na makikita namin? Okay, on broad strokes lang kasi pinag-aaralan pa yan, Yes. titingnan pa namin ng husto yung tungkol sa kailangan talagang isang party list ay tunay na kumakatawan sa mga iba-ibang sektor.
Nandyan sa saligang batas kung ano yung mga sektor na yan. And although it's not an exclusive enumeration, basta ba maipakita na marginalized sector sila. Tapos yung pagpipili din ng mga nominee, kailangan meron silang rini-represent na isang sektor. And also, o kaya, kasi it's a Supreme Court ruling anyway, ang sabi is that kung meron kang proven advocacy for the marginalized sectors, pwede ka rin na maging nominee. I think yung mga safeguards na dapat kinikilatis ng maayos, yung mga aplikante for party list on the part of the COMELEC. So, importante din yung role ng COMELEC, that they should be conscious about that, na maingat din sila sa pag-a-accredit. Dapat ini-scrutinize yung mga qualifications ng mga sa party list, including the nominees of the party list. So, mas okay ba yun nangyari ngayon na hiningi nila na mas maaga yung pangalan ng mga nominees? Oh yes, para kilatisin nila, para tingnan nila. Kasi parang yung mga natatandaan ko, yung mga nakakaraang election, may pabago-bago pa eh. Pati yung age parang nagkakalokohan pa eh. Yes, Hindi yes. Kaya, I think we all know, we both know kung anong mga party list yung mga ganon, mga questionable. Yeah, pero you Yes. mentioned earlier, Senator, na ito pong ML party list, matagal na siyang, I mean ML, na As an grupo, organization. as an organization, matagal na siyang nabuo, pero bakit ngayon lang naisipan na, sige, bakit ninyo naisip na it's about time na siguro pwede nang isa lang sa party list? Okay, isa sa mga konsiderasyon, as I may say so, is that, okay, sectoral arm ng Liberal Party, ang ML. Now, ang Liberal Party is a national political party. So, ang kanyang mga interest, ang kanyang focus are about national issues. National social issues, national political issues. Tapos natatandaan mo, Maricel, yung LP ay masyado itong siniraan, especially during the last administration. Kung ano-ano, yung mga tinatawag nila about, mga sinasabi nila about LP. Like for example, ang palagi nilang binabanggit is elitista daw ang LP na hindi naman talaga totoo. Tapos yung mga liberal democratic values namin, hindi masyadong naiintindihan yan sa baba. Kasi alam mo naman, ang talagang pinakamainit na mga issues ay mga gut issues, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Yes. So nakakalimutan nila yung mga higher ideals in life, especially in the life of a country, and that is liberalism, democracy. Now, gusto namin, naisip ng LP na ipalapit yung mga ganyan ng mga ideas sa mga marginalized sectors. Gusto ng LP na mapalapit sa mga marginalized sectors para talagang tuluyan ng ma-undo o ma-reverse yung mga maling narrative na sinasabi nila tungkol sa LP. Na kami tunay na concerned din at nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga nasa laylayan. Okay, nabanggit niyo po yung laylayan. Yes. Base po doon sa inyong pag-aaral ngayon, ano po ba yung nakikita ninyo na pinakamabigat na problema nung mga nasa laylayan ngayon? Okay, syempre yung tungkol sa poverty. Opo. And then tungkol din syempre sa pagkain, poverty, yung agricultural crisis natin nandyan. So, mga pangunahin nilang problema yan, including yung sa education, na even if ay free education na dapat, pero nagpahirapan pa rin. And kaya kailangan namin ipasok yung 4Ps kasi nga para matulungan, pantawid ng mga pamilya, yung tulong sa edukasyon ng kanilang mga anak. So, pangunahin nila yan yung mataas na presyo, yung inflation, and then yung kawalan ng trabaho, unemployment, yung mga ganon. So, tinututukan din siyempre yan, both ng LP tsaka ng ML. Pero kailangan din maparating sa kanila na actually yung mga ganyang problema, mas gagaan, mas magiging konti kung ang pinaiiral ng isang administrasyon ay good governance. Kasi kung may good governance, konti lang ang korupsyon, mababawasan ang korupsyon. Siguro halos imposible na mawawala totally ang korupsyon. Pero at least mababawasan ng significant degree yung mga katiwalian kasi yung mga leaders ay nagpapatupad ng good governance.
Yun ang ipapaintindi dapat yan sa mga tao, sa mga nasa laylayan, na naiintindihan yung mga problema nila. Pero alam nyo ho, so para i-explain yan sa kanila, na kukonti yung mga problema nyo, kung tama yung mga leaders na pinipili natin na tutuparin o ipagpapatupad yung good governance para mabawasan ang korupsyon. Kung mabawasan ang korupsyon, mas marami yung resources para tugunan yung mga pangunahing problema ng mga tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Yun ang gusto namin iparating na mensahe sa kanila. Pero ma'am, yung sinasabi mo na good governance, iniisip ko, how can you have a good governance? Parang ang lawak-lawak kasi masyado eh. Parang ang komplikado masyado. So paano natin ma-achieve yun? Yung good governance is that, unang-una, may mga tama o magandang sistema sa isang opisina. Diba? And then, yun na nga yung sa mga may transaction with the public, dapat less ang human encounters. Yung kaya dapat ino-automate na yan para kulang ang human intervention. Kasi kapag may human intervention na, dyan ang posible. Yung mga ganon, yung mga padulas, yung mga ganyan. Yeah. Diba? So yung tamang sistema and struktura sa isang opisina. Tapos yung meron mga feedback mechanism from the public para alamin nasisiyahan ba yung publiko sa nagiging serbisyo ng government agency na yan. Meron ba kayong pwedeng mga suggestion para mapaganda ang serbisyo ng isang government agency? And then it's always about service first. And that's why we need the so-called servant leaders. Na doon sila mag-focus. Yung hindi yung mga politiko, kasi pag politiko, iba ang mga interest. Yeah. Diba? Although there are, of course, good politicians. I can name some of them. Meron naman talaga tayo mga matitinong politicians. Kaya lang yung iba dyan, yun na nga, yung sanay sa mga patronage politics, na sinasanay yung mga tao, na didepende sa kanila, na imbis na turuan sila how to fish, and then inaano lang nila ng yung mga ganyan, yung mga ayuda, usong-uso ngayon. Pag-uusapan natin ang mga mamaya ayuda. yan, ma'am. Oo, pero sakali po napala rin ng ML party list na manalo at makakuha po ng seat sa Kongreso, ano po yung una ninyong ihahain na panukala? Okay. Sa punto na yan, Maricel, is that I cannot say yes yet kasi under discussion yan ng team namin. Ang meron kami ngayon, yung mga naiisip namin ng mga panukalang batas for each of the sectors. Okay. Kasi plano namin na meron kami talagang ipakita na batas o na legislative agenda for each of the sectors. Meron na kami mga na-identify in most of these sectors that we are representing. Ang hindi pa namin napapag-usapan, alin dyan ang uunahin namin. I see. So, for example, yung sa fisher folk. Yes. Kasi yung sa fisher folk, alam mo yung malaking problema yung sa municipal waters. Kasi nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court, I think it's the First Division, they nullified or they declared unconstitutional yung matagal ng provision dun sa Fisheries Code of 1998 na linilimit yung fishing sa municipal waters sa mga small fisher folk. Okay. In other words, pinapaalaw na nila yung commercial fishing na malaking problema yan sa mga maliliit nating mangingisda. So iniisip namin, kasi nakikita namin na parang hindi pa ganun kalinaw yung provision na yan sa Fisheries Code of 1998. And then yung BFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi pa nga ata sila tapos doon sa pagde-delineate ng mga municipal waters na reserved for small fisher folks. So, ang parang ninanais ng mga fisher folks ngayon is yung sinasabing Magna Carta for small fishers. Na doon namin talagang lilinawin ng gusto ang extent ng pangingisda sa municipal waters na dapat
sa kanila yan. Oo. So, isa yan sa naisip namin. Kasi lugi sila kung may ganong kalaking kompetisyon. Yes. And then sa urban poor, another example na meron na talaga kaming naiisip sa mga sektor. Sa urban poor, ang pinaka-problema ngayon yung housing. Okay. Right? And then kasi, ine-evict sila. Tapos, i-relocate. Pero napakalayo ng mga relocation area, sa mga resettlement area, na minsan kulang pa sa mga facilities. Ang gusto ng ating mga kababayan na mga belonging to the urban poor is yung on-site or in-city, near-city resettlement. At gusto rin nila na suriin din yung programa ng mortgage, Community Mortgage Plan, yung CMP. Kasi para sa kanila, hindi daw nila kaya yung tungkol dun sa amortization. Kasi para maka-avail ng housing. So hindi abot kaya sa karamihan. So gusto naming i-review yan, yung Community Mortgage Plan. Saka palakasin lalo yung sa UDHA. Kasi meron na tayong UDHA. Yes. Pero kailangan ng mga amendments para ma-address yung urban development housing. Yes. Opo. Yes. So, examples yon ng meron talaga kami Opo. in each of those sectors. But I understand, ang nire-represent po ninyo dun sa inyong grupo ay yung social justice. Opo. At saka, and women. Yes. Sabi po ninyo. So, Yeah. Of course, malinaw naman sa amin na ayaw ninyo ng extrajudicial killings. So, kapag po nabalik po kayo sa gobyerno, how do you plan to address this? Although, yung mga issue naman na ganito, hindi kasing lala dun sa previous administration. But still, how do you plan to address issues like this? Okay, sa mga human rights issues. Opo. Unang-una, kailangan mas palakasin natin yung Commission on Human Rights. Alam mo ba na ang tagal na nung ating saligang batas, 1987 pa, yung ating constitution. Pero wala pa yung charter ng CHR. Na kailangan talaga na palakasin lalo ang CHR, bigyan talaga ng enough support, resources, para maano nila ang kanilang mandato. Kayo po ay naging CHR chairperson. CHR chairperson. That was my first government post. Ano yung kulang? Ano yung kulang sa resources for witness protection, for example. And then kulang ng resources din sa mga tao na mag-i-investigate on the field para sa human rights violations. Kami noon, mga high-profile cases yung mga hinandle namin noon, including the Maguindanao Massacre. Oh, yes. Opo. Yung mga ganon. And even the investigation into the Davao Death Squad killings. So, yung kailangan ng mas marami rin na mga powers ang CHR para maging mas effective siya sa pagtugon, because its mandate is to promote and protect and defend human rights and investigate all cases of human rights violations. At yung human rights natin, hindi lang tungkol sa civil and political rights, kundi yung mga economic, social, and cultural rights. Lahat yan, sakop na ng human rights. Even, the environmental rights are actually human rights also. The right to food, the right to health, the right to education. These are all basic economic human rights. So since lumawak na yung dimension ng yung concept ng human rights, so kailangan mas matugunan din yung mga pangangailangan ng Commission on Human Rights para mas lalo silang maka-perform ng kanilang mandate effectively. So, isa yan. And then the anti-EJK law. The anti-EJK bill. I filed the anti-EJK bill before, and nasisiyahan ako na as a result of the Quadcom hearings, I think final na yan sa House of Representatives ng Committee on Human Rights, yung anti-EJK bill. I will be supporting that kasi wala pa tayo niyan. Lahat na kaso ng mga extrajudicial killing are classified as ordinary murder cases. So wala pang special law na addressing yung tungkol sa mga extrajudicial killings. Dapat mas special ang treatment ng mga EJKs, because we are talking here about cases of killings that are mostly perpetrated by state agents. So, kailangan mas merong sapat na batas to address that.
sila yung may power. Sila yung may power. Opo. Naku, napapasarap tayo ng kwentuhan. Di natin napapansin ang oras, mga kapatid, ha? Mas kilalanin pa natin ang ating aplikante maya-maya lamang. Siyempre, mamaya pag-uusapan natin, Senator, yung tungkol sa budget. Tanong natin yung sa West Philippine Sea at saka yung 4Ps, ha? So, ikaw kapatid, ano yung mga pamantayan mo sa pagpili ng kandidato sa darating na eleksyon? Mag-message kayo sa amin, ha? O di po kaya, tawag kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di kaya ay sa 8689-3290. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Mga kapatid, nagbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako pa rin po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim at kasama natin si ML Party List First Nominee, former Senator Laila De Lima. Magandang hapon po uli sa inyo, Senator. Syempre, sabi ko nga kanina, pag-usapan natin yung mas maiinit pa na mga issues. Simulan ko na po doon sa ICC. Yes. Ano po? Ano po yung tingin ninyo dun sa takbo ng investigation ng ICC? Are you satisfied? Well, bagamat na di-delay, and siguro I think they're justified naman kasi they're professionals, alam nila kung anong ginagawa nila. Yung talagang they just wanted to be very sure about their findings and recommendations, and I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na, malapit na matapos yung investigative stage. So, malapit na rin ang pag-sumite nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Merong ganong pre-trial chamber before the trial chamber. So, yung sa pre-trial chamber kasi level, ang magde-decide kung makaka-issue, mag-i-issue dapat ng warrant of arrest. So, sa tingin namin is that malapit na yung stage na yan. And hopeful kami, optimistic kami, na mangyayari yan, yung pag-issue ng warrants of arrest. Siyempre, maraming nag-aano ang tagal naman. Yeah. Pero yun, we just have to understand yung proseso nila. Na talagang their findings go through validation. Na kailangan nilang maniguro. Hindi nila basta-basta tatanggapin yung testimonya o yung sinabi ng isang testigo o yung sinabi ng isang source without appropriate validation from other sources. Kaya tumatagal. Pero, sa tingin ko, malapit na. And speaking of testigo nga po, of course na may mention si Edgar Matobato, yung mga witnesses, Las Cañas custody, also. Las Cañas. Ano na po ang balita natin dito? Well, ang alam ko talaga, nasa protective custody na sila ng ICC. From certain sources, yun ang alam ko. And, sa ibang bansa sila. I really do not know where they are now, but they are under the protective custody of ICC. At ibig sabihin yan, nakausap na sila ng ICC at kinonsider na sila na magiging testigo. Yun ang pagkakaalam ko. So, kaya nga, hindi ko lang alam sino-sino pa yung mga na-access na ng ICC. Meron pa yan sigurado. Hindi lang yung dalawa, sila lang kasi talaga ang naririnig natin na nandun na sa ICC. Kasi wala pa rin hustisya sa mga biktima, yung mga EJK families. At iniisip nga nila, their best hope lies in the ICC. ICC is their best hope. Kasi sa atin, locally, domestic, sa ating bansa, ay wala pa naman silang nakikita ng mga kaso na umuusad na against Mr. Duterte, against Senator Bato, formerly the PNP chief and the chief enforcer of the war on drugs. Walang ganun eh. Yes, naiimbestigahan na sila o iniimbestigahan sila sa Senado at sa House of Representatives, lalo na sa Quadcom. May mga recommendations na rin ang Quadcom. Pero wala pa yung mga formal criminal proceedings. At kaya nga, nandyan pa yung ICC. Yes. Kaya nga, nagpapatuloy ang ICC sa kanilang investigasyon. Kasi hindi sila kontento ng mga kakasuhan lang dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na mga low-level perpetrators. At may ilan-ilan na mga kinasuhan na.
At may ilan-ilan, pero konting-konti pa lang yung mga convictions. Katulad yung mga pumatay kay Kian de los Santos. Yun lang ang mga nasa justice system natin na dumadaan sa proseso natin. Pero wala yung mga nasa middle level, tsaka yung sa highest level, yung mga tinatawag with highest responsibility for those alleged crimes against humanity. Pero ma'am, kung mag-issue ng warrant of arrest ang ICC na tapos yung kanilang investigation, how will it work kung hindi na part ng ICC ang Pilipinas? Okay. Paano po Marami yun? hong na hindi naiintindihan na kahit winidraw na tayo yung Pilipinas from the Rome Statute and the ICC, winidraw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte a month after, noong 2018, a month after in-announce nung dating ICC Special Prosecutor that they are starting with their examination and with their investigation of the alleged crimes against humanity in the Philippines. Now, kahit winidraw na, malinaw yan sa Rome Statute at malinaw rin sa naging desisyon ng Supreme Court doon sa kaso ng Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. In fact, I'm also one of the petitioners in that case. Sabi sa desisyon doon, which was penned by Associate Justice Marvic Leonen, na hindi ibig sabihin dahil nag-withdraw na isang bansa ay hindi na ito kailangan gawin yung obligasyon to cooperate with the investigation covering the alleged crimes against humanity that happened within the period na miyembro pa tayo. So that means from 2011 to 2019. Yung 2011 kasi, yun ang renotify ng Senado, yung concurrence natin sa ICC, sa Rome Statute. Meaning, naging official member tayo ng Rome Statute and ICC noong 2011. Yung 2019 naman is the date of effectivity ng withdrawal. So from 2011 to 2019, malinaw na may jurisdiction pa. Although sinasabi ngayon ng PBBM administration, they are not recognizing the jurisdiction kasi mali yung tingin nila sa epekto ng withdrawal. Now, sabi nila, hindi rin sila magko-cooperate na labag yan sa Rome Statute. Kasi nga kahit na nag-withdraw, kailangan pa rin mag-cooperate. So mali yun. So, pero natatandaan nyo, Maricel, na remember nung nag-appear si Mr. Duterte dun sa Quadcom after the Senate hearing kung ano-ano yung mga admissions. And then sa Quadcom, meron pa siyang mga kutsada sa ICC. Ang tagal nyo naman. Dito na kayo, alina ano niya, willing ako na mag-surrender sa inyo, napakabagal nyo. But you know, right after yung statement na yun, nagpalabas ka agad yung palasyo, yung Office of the President ng statement na ang sinasabi is that kung gusto niya na kung gusto ni Mr. Duterte na mag-surrender sa ICC, wala kaming magagawa niyan. And then, sabi pa doon sa statement na yon, kapag mangyari na yan, na mag-issue na ng warrant of arrest and the ICC would seek the assistance of the Interpol, and the Interpol would in turn seek the assistance of the government authorities, wala kaming choice kundi to cooperate because we remain to be a member of the Interpol. So that is a softening of the position ng gobyerno. So umaasa nga kami when the proper time comes, that is, kung meron ng warrant of arrest, ay mag-iba ng posisyon ang administrasyon na pwede nilang sabihin, wala na kaming choice kundi to cooperate. Kasi syempre, manonood ang buong mundo. Now, we're supposed to be really compliant with our obligations under certain treaties. So, yun ang inaasahan namin. Yes. And Senator, speaking of Duterte, of course, naharap po siya ngayon sa disbarment case. May nag-file sa kanya, ihinihain po ng grupong karapatan dahil daw dun sa paglabag ni Duterte sa Code of Professional Responsibility and Accountability. May I have your take on this, ma'am? Hindi ako sigurado, Maricel, kung kailangan kong mag-comment. Of course, gusto kong mag-comment
at meron talaga ako dapat i-comment tungkol dyan. Kaya lang, ang alam ko, pagdating sa mga disbarment, ay that is supposed to be strictly confidential. So, hindi basta-basta dapat pinag-uusapan yan. So, I'm not sure. So, I think you would understand. Maybe ibulong ko na lang sa iyo later kung ano yung position ko, but I cannot comment on that publicly. Okay. Sige ma'am, Okay. ano na lang, your assessment na lang dun sa ginagawang drug war ngayon ng current administration. Okay, masasabi natin na yung current administration, mas tama yung nagiging approach nila. Kasi nung dati, punitive talaga, violence, EJK, summary executions. Alam natin yan, na naging biktima between 20,000 to 30,000. Basta-basta na lang pinapatay. So instead na rehabilitation ng mga suspected drug offenders, ay pinapatay na lang basta-basta. O kaya pinaplantahan ng kung anong mga ebidensya, tapos ikukulong. Kaya napakadami ng mga kinulong which aggravates further yung problema natin sa jail, yung mga congestion. Tumaas ng tumaas yung congestion rate kasi marami silang mga hinuli. Now, ngayon, ay syempre nandiyan pa rin dapat ang war on drugs. I mean, the campaign. Yes. I don't want to use war, Okay. but is the anti-illegal drugs campaign. Lahat naman tayo ay sumasang-ayon dyan. Nalabanan talaga yung illegal drug scourge of our country. Pero, yung approach dapat, hindi dapat punitive. Ang approach dapat is health-based rehabilitation. Magtayo ng sapat na mga rehabilitation centers sa mga communities na may high incidences or high rate of drug addiction. Kasi mali rin yung meron ng mega facility dyan, pero konti lang ang napupunta dyan. So it has to be really dun mismo sa community. Rehabilitation dapat ang approach. Para health issues. Yes, health-based. It's basically, fundamentally, a health issue, a public health concern, more than a criminal justice issue. But of course, pairalin yung batas, pero sa tamang paraan, yung dumadaan sa due process. Although under the current administration, meron pa rin mga reports about yung mga killings. Meron pa rin daw. Although, mas konti na. Pero ang masasabi ko is that, unlike yung previous administration, I don't think na pwede nating masabi na itong mga killings na to, na still happening, are state-sanctioned or state-sponsored. Kasi yung mga pronouncement ng gobyerno, pronouncement ng Pangulo, ay tungkol nga sa rehabilitation, health-based approach. Ma'am, kakambyo ako ng topic from from drug campaign, punta po tayo dun sa impeachment case against kay Vice President Sara Duterte, because I understand yun pong inyong team ang unang naghain ng impeachment complaint. First dun sa 3. Yes. Pero hindi po kayo kasama dun sa signatory. Why is that, ma'am? Okay. I decided not to be a signatory para mas merong flexibility ako. You know, I can really make any pronouncements, and I can mas meron akong as I said, flexibility sa aking approach, sa aking push for impeachment. So they designated me instead as a spokesperson. So kaya lang yun na nga, wala pang nangyayari. Ayun na nga. 3 ng complaints ang final na sabi sa Constitution, sabi sa Rules of Impeachment mismo ng Congress, ay kailangan within 10 session days ay aksyonan, i-refer ilagay sa order of business doon sa House of Representatives para ma-refer sa tamang committee, which is the Committee on Justice. O kaya ay magpapasya yung House of Representatives by a vote of 1/3 na diretsyo na nila i-endorse yung resolution of impeachment with the articles of impeachment
Si Senator Kiko dumaan. Nag-hello kay Senator Laila. Yes, nandito rin pala si Senator Kiko. Magkabukod po kami ng studio. Yung aming pambato for Senator. Yes, ma'am, you were saying. Yes. So, hindi nila sinusunod yun. Okay, kasi pwede naman yung faster mode, yung 1/3. So, hindi na kailangan mag-undergo ng hearings at the committee level. So, if they have 1/3, diretso na yan na i-refer sa Senado as an impeachment court. Pero habang tumatagal, Maricel, kasi nga, this first week of December final, yung first complaint and then sinundan ng second complaint and nagkaroon na nga ng third complaint. Although napabalita, meron daw fourth Na hindi pa rin natuloy. hindi pa rin natuloy. So, ano yung chances, ma'am, na mapursige pa tong impeachment na to, considering na by February, mag-start na rin yung campaign period. So, I'm sure marami dun sa mga lawmakers natin, nakafocus na rin dun sa kampanya. Honestly, dahil nga dyan sa delay, lalong nababawasan yung chances. Kasi kung ginusto dapat nila yan, inaksyonan kaagad nila yan. Now, ang naging excuse nila, nung hindi nila kaagad inaksyonan ng final, is that ipaprioritize muna nila yung budget. At naintindihan namin yon na prioritize nila yung budget kasi kailangan nilang magkaroon ng budget before the end of the year. Otherwise, magkakaroon ng reenacted budget. Hindi yan katanggap-tanggap, hindi gusto yan ng karamihan ng mga kongresista. Lalo nang it's an election year. 2025 is an election year. So, naintindihan namin na prioritize yung budget. But we were hoping na yung pag-resume ng congressional session, which was January 13, ay yun kaagad ang una nilang tatalakayin. But it did not happen. So, we can only surmise na iniisip namin kaya ganyan na hindi nila inaaksyonan, nagdadalawang isip sila is because nagkaroon ng unang pronouncement yung Pangulo discouraging impeachment na hindi daw kailangan yan. Di ba yung mga statements niya? Na-influensyahan. So, dapat naging tahimik lang nun yung Pangulo. Pangalawa is that, alam mo naman, yung nagkaroon ng INC, yung rally na sinasabi it was supposed to be peace rally. Pero alam naman natin, naklarado naman kung ano yung pakay nung ano na yon, yung so-called rally. Na kahit inaano nila na sinusuportahan nila yung Pangulo sa pagkontra sa impeachment. So in other words, sumusuporta sila kay VP Sara. Sinusuportahan nila yung anti-impeachment camp. Now, ang alam nyo naman yung INC, may block voting yan. Now, hindi ganun karami, pero sometimes it becomes crucial, lalo na sa mga local elections. Pero ang ano ko dyan is that, mas matindi ba? Mas may ano ba yung posisyon ng INC na sa tingin ko, it's a minority position as shown by the survey results. Remember, merong survey, yung SWS, recent survey, saying na mas marami yung nagpupush, yung gusto, nagfe-favor ng impeachment. That is 41% as against 35% against. And then, alam naman natin na yung INC, ilan sila? I think it's about 2.8 million. And then, yung mga dumating sa rally na yon, ang sinasabi, ang estimates, although kini-question din ng iba, is between 1.5 to 1.8 million. Sapat ba yon para masasabi na yan ang gusto ng bayan? Hindi eh. Kasi nga yung survey, iba ang lumabas. Mas marami ang nagfe-favor. Lalo na sa Luzon and Visayas, sa Northern Luzon and Southern Luzon. Siyempre sa Mindanao, yun ang bailiwick ng mga Duterte, 22% lang ang nagsabi na ayaw nila ng impeachment. Pero yung 22% sa isang bailiwick, medyo mataas na yan. So ang conclusion is, the INC is just a minority group espousing a minority position. So bakit kailangan maging konsiderasyon yan ng mga congressmen? Okay. Nako, ma'am, mabilisan na lang tatanungin ko po kayo tungkol sa budget kasi medyo kinakapusa po tayo sa oras. Of course, ngayon,
sinabi ni President Bongbong Marcos na suboptimal yung pumasang General Appropriations Act. So ang ginagawa ngayon, everyday kinakausap niya yung mga secretaries ng iba't ibang gabinete. Kahapon, inanunsyo ng DILG na may realignment sila na gagawin na parang nadagdagan daw ng 500 million pesos yung Intelligence Fund. Tapos ang dami daw nabawasan na budget dun sa mga priority projects including yung PNP IT, yung sa 911. So ang plano ay ililipat daw doon yung pondo. Pwede ba yun? Paano po ba yung Pwede sistema kasi ang doon? realignment within the executive department. Pwede yun. Okay. Yung realignment within the executive department. Pero dapat sigurado rin na hindi na yan kailangan ng isang department. Yung whatever is that line item na rini-realign nila ay hindi na kailangan. O Okay. parang excess na yan. Ang ano lang is that ngayon pa lang nagre-realign na. Kakapasa pa lang ng Yes. budget. So ibig sabihin, yung budget na yan hindi masyadong natugunan o napag-aralan. Bakit kailangan ng mga realignment? Ang isa ngang mali at nakikita ko nga yan na yung BICAM eh. Diyan kasi nagkakaroon ng mga ganyan na pagdagdag sa isang departamento, pag-aalis, pag-i-slash ng mga funds, babawasan ang funds na kahit pumasa na both in the House of Representatives and in the Senate. Now, guguluhin nila diyan sa bicameral level. Kaya tinatawag ngayon na yung bicameral is actually the third house of Congress. There's supposed to be just two houses of Congress, the upper house and the lower house. And then we have this, which is turning out to be a more powerful house. Kasi pinapakialaman yung, yung napasa na. Ang dapat role lang, as envisioned, yung bicameral committee ay yung i-reconcile lang yung mga conflicting. Pero not to the extent of yung dadagdagan mo ito, babawasan mo ito. So, kaya ganyan, nagkakagulo. And now ngayon, they see now the need of realigning. Ikakapasa lang. Nako! Ang dami ko pang gustong itanong kay Senator. Pero mamaya, isasalang po natin siya sa Fast Talk. Magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako pa rin po si Maricel Halili at kasama pa rin natin ang ML Party List First Nominee, former Senator Laila De Lima. Ma'am, diretso na po tayo sa Fast Talk ha, kasi 5 minutes na lang. Yes. Mapilisang tanungan at sagutan lang po ito. Sasagutin niyo po ng mabilis yung mga ibabato kong tanong. So simulan na natin mga kapatid. Ano po ang mas preferred niyo na pet, aso o pusa? Both. Favorite comfort food? Chocolates. Wow. Mas gusto mong kulay, red o green? Neither. Paboritong social media platform? Social media, Facebook. Short message nyo po sa mga basher? Nako, tigil-tigilan nyo na ako. Hindi ko naman talaga kayo papansinin. Saan ka mas galit, mandurugas o sinungaling? Pareho. Kung may dapat mag-sorry sa inyo, sino? Pangulo, former President Duterte. Forgive but not forget. Posible ba ito sa inyo? Oh yes, I have forgiven most. Pinatawad ko na sila lahat except for Mr. Duterte. That's why humihingi ako ng enlightenment from the good Lord to find the courage to also forgive him kahit hindi siya humihingi ng patawad. Kung pelikula ang buhay ninyo, ano pong title? Hindi ko alam. kung sinong artista gusto nyong gumanap? Hindi ko pa rin alam. Magsisilbi sa pamilya o sa taong bayan? Pareho. Maraming salamat po sa inyo, Senator Laila De Lima. Baka po meron kayong karagdagan na mensahe doon sa ating mga kapatid na gusto po ninyong ipaabot at saka before the election, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanila tungkol sa ML Party List? Okay. First, tandaan po natin na itong darating na eleksyon napaka-crucial
sa ating democratic system of government. Kaya dapat ihalal natin yung mga tamang leaders. At pakiconsider din po yung aming party list, ML party list, dahil nga po ay may mga advokasya kami para dun sa mga marginalized sectors na aming rini-represent. Tunay pong party list, ang ML party list, na bibigyan yung mga marginalized sectors ng mas malakas at mas matapang na boses. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Senator Laila De Lima, for joining us this afternoon. My pleasure, Maricel. I-invite din namin kayo sa Totoo Lang. Oo, sa 1PH naman. Okay. At dito na po mga kapatid, nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Mamaya mga kapatid, 5:30 ng hapon, samahan nyo rin po ako sa Totoo Lang. Kasama ko po dyan sina Jovi Francisco at Shiki Verhel. 5:30 hanggang 6:30 po ng hapon sa 1PH Signal Channel 1. Of course, mapapakinggan nyo rin po kami dito sa True FM 105.9. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po ang inyong kapatid Maricel Halili. Sagot Kita.